Magandang araw po sa inyong lahat. Kami ang pangkatatlo at ngayon ay makakasama ninyo kami sa isang mahalagang talakayan tungkol sa isang makasaysayang yugto ng ating bansa, ang panahon ng martial law. Ako nga po pala si Rian Ruby N. Debaras, ang inyong magiging host at makakasama sa broadcasting. Uy, di ba may sinabi ako sa iyo na alamin mo kung paano nagsimula at kung paano nagtapos ang martial law? Ang martial law ay maaaring ideklara ng Pangulo kapag may nagaganap na pananalakay o rebellion. Basta't kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko ay sinaksaad sa 1987 Constitution. Sa kasaysayan, idiniklara ni Pangulo Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972. Formal itong tinapos noong 1981, ngunit nanatili pa rin ang authoritarian niyang pamahala hanggang sa mapatay siya noong 1986. Ito ay isang yugto ng malalaking pagbabago, pangamba at kontrobersya. Bilang kabataan, mahalagang patuloy natin itong inaalaala at pinag-aaralan upang maunawaan ang mga pangyayari at ang mga aral na iniwan nito sa atin bilang mga Pilipino. Bago tayo magsimula, nais po muna naming magpasalamat kay Zon San Miguel at Emily Diaz sa kanyang pagpayag na makasama kami at ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan. Maraming salamat po. Ngayon, ang sunod naman nating kanayam ay si Princess Diaz. Hello Princess, naririnig mo ba kami? Magandang araw at ngayong araw ay ating makakapanayam si Miss Emily Diaz upang magbahagi ng kanyang mga nalalaman sa martial law at sagutin ang mga nakahandang tanong. Para sa unang tanong, ano mga naaalala niyo tungkol sa martial law? Bata pa ako, nung nagkaroon ng martial law, wala na akong masyadong naaalala, pero mahigpit talaga noon. Naalala kong maraming mga nababalita ang nawawala, o kaya naman natatagpuan na lang napatay na kung saan. Para po sa ikalawang tanong, paano po nakakaapekto ang martial law sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay noon? Hindi naman gaano kami naapektuhan noon. Naalala ko na nakakapagtinda pa si nanay noon. Siguro dahil kami ay nasa probinsya, hindi naman masyadong apektado. Saka ang mga huhuli lang ay yung mga tumatayo laban sa kanila. Para sa ikatlong tanong, ano po ang maaari niyong maibigay sa kabataan tungkol sa pagpapahalaga at pag-alala ng martial law? Ang martial law ay parte lamang ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi mo man ito naabutan, sigurado naman akong naabutan yun ng mga ninuno mo. Ang pag-alala sa martial law ay pag-alala lamang sa pagdurusa ng pinagdaanan ng mga Pilipino sa kamay ng kapwa nila Pilipino. Hindi ito nakakaapekto sa iyo. Oo, pero tanda ito sa inyong mga kabataan na bubuto pa lang na matuto kayong bumuto ng nakararapat sa pwesto para hindi na maulit sa inyo ang nangyari noon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Ang mga kwento at aral na ibinahagi nyo ay nagbibigay sa amin ng mas malalim pa na pag-unawa sa tunay na nangyari noong martial law. Maraming salamat po Mrs. Emily Diaz sa kaalaman at karanasan niyo po noong martial law. Bilang kabataan, tungkulin nating pakinggan ang mga ganitong testimonya upang mapanatili ang katotohanan at upang maiwasang maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa pag-alala natin sa kasaysayan, mas nagiging matatag tayo sa pagbuo ng mas makatarungan at mas maunlad na kinabukasan. Muli, maraming salamat po at maraming salamat din sa lahat ng nakinig. Hanggang sa muli nating katalakayan.